Nandiyan pa rin ka, namimig. Sa ngalan po ni Mayor Rocket Angeles, ang punong bayan ng Santa Rosa, magandang umaga po sa kanilang lahat, sa mga magulang po na ikakasal, sa mga tumatayong pangalawang magulang, at higit sa lahat, kay Paulo, tsaka po kay Itorin. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po sana tanong, meron po ba kayong alam na darating na tututol sa pagbubuklod ng puso ni Paulo, tsaka po ni Itorin? Paulo, wala na ba nagkakamul sa iyo sa frente? Wala. Wala ko po yung pinayat na ko. Kahapon, ay, sa umuulan. May naghahanap na babae sa iyo. Nagmamakaawa sa akin, kailan mo ba yung kasal ni Paulo? Mukhang hindi mo na bayaran ko. Sino rin yung mga naghahanap mo sa San Rosario, hindi na ba magbubulo? Ilang taon na kayong ka-relasyon? 10 years na. Ba't si Pao, 7 na? Nagano pa na, no? Papaliwanag ko lang. Kung hindi nyo mamasahin, may anak na ba kayo? First lady. Ipapaliwanag ko lang sandali sa inyo, Noreen, tsaka Paulo, ang definition na binibigay ng ating batas tungkol sa pagpapakasal o marriage. Para maging maliwanag sa inyo, ano itong papasukin nyo legally ngayong araw na ito. No? Ang sabi sa Family Code of the Philippines, marriage is a special contract of permanent union between a man and a woman to establish conjugal and family life in accordance with law. May apat na ideas yun no? Na sinasabi. Unang-una, sabi, kapag tayo ay napakasal para tayo pumipirma sa isang kontrata. Di ba kadalasan yung document at tawag doon, marriage contract. Kaya lang ang kaibahan yung Noreen at Paulo sa ibang uri ng kontrata tulad ng employment contract, deed of sale at iba pa, ang marriage contract ay panghabang buhay na kontrata sa pagitan ninyo. Dahil sa ngayon, wala pa tayong divorcio. Pangalawa, ang sabi ko, ang kinakasal sa atin sa ngayon, lalaki at babae lamang. Bawal pang kasal yung parehong kasalan. Pangatlo, ang sabi, ang layunin ng pagpapakasal ay magtatag ng pamilya at magkaroon kayo ng conjugal relationship. Anong ibig sabihin, Noreen? Conjugal relationship. Ang ibig daw sabihin nun, hindi lamang physical na relasyon sa pagitan nyo ni Paulo, pero kasama na rin ang spiritual, emotional, at financial na relasyon na mabubuo nyo sa loob ng inyong pagkasama. Paulo at Noreen, lagi namin ini-stress o dinigdiin. Kapag kasi ang layo ang pagsasama ng mag-asawa, batay lamang sa physical, nagagandahan ka, mabugihan ka, baka hindi magtagal yung relasyon mo. Dahil alam natin, habang tumatanda, nagkakaroon ng gradual na pagbabago sa ating anyo, di ba? Nagkakaroon ng puting buhok, bilbil, wrinkles, at iba pa. Paano kung di mabuk ni Noreen, may mga puti-puti na yan. Paano Noreen kung si Paolo lumaki na yung katulad ko? Paano kung nagkakaroon kayo ng problema sa pera, minsan-minsan? Kaya ang sabi ng batas natin, kung ang inyong spiritual at emotional relationship bilang mag-asawa ay matibay, kahit nagbabago yung ating physical appearance habang tumatanda,
kahit nagkakaroon pa tayo ng problema sa pera, maaaring hindi pa rin kayo maghihiwalay. Bakit? Kasi may mas marami kayong dahilan kung bakit kayo nagsasama. Diba? At yung pang-apat, ang sabi, in accordance with the law, o naayon sa batas. Ano ibig sabihin nun? Unang-una, kayo ay nabigyan ng marriage license at contract dahil nakasunod kayo sa requirements ng aking batas tulad ng edad, kasarian, status, pinakuha kayo ng senaman. At pang-apat, kayo ay pusang loob na nagpunta dito para mag-apply. Pangalawa, ibig din sabihin nun, mula kasi ngayong araw na ito, Paulo, Lori, lahat na ng batas applicable sa mga nagpapakasal, sasakupin na kayo. Sa loob kasi ng 10 years na kayo ang nagkarelasyon, may mga batas, hindi pa kayo sinasakop. Tulad ng batas natin sa conjugal property. Ano sabi nun? Kung meron kayong ali-alian bago kayo kinasal, sa lalaki o babae yun. Pero Lori, mula na yung araw na ito, lahat na ng inyong maipupunda ni Paulo, kayong dalawa lang may-ari, kayong dalawa din magpapakita. Except yung pangalan ng magulang. At saka pera lang din kung meron kayong prenuptial agreement. Katulad ni Bea Alonso at ni Dominic. Meron pa kayo gano'n? Paulo, mula ngayong araw na ito, sasakupin na ng batas natin na pinagbabawal sa ng asawang babae o ang mga anak. Maaaring makulong Paulo o lalaki kapag nagreklamo ng babae. No? Pero mukhang mabalik po si Paulo. Mukhang hindi ganito sa lahat. Kaya lang Paulo, nagkakama si Man. Kaya lang Paulo, ang papaalala ko sa iyo, kapag lalaki ang ginugulpi ng asawang babae, wala pa tayong batas. Kaya huwag mo masyadong ginagalit yung taga-Santo Rosario, ha? Kapag kabarangay ko ito, sa Dipoy na rin. At marami pang ito. Baliwanag ba? Lumayo kayong dalawa, i-atras nyo ng konti. Magharap kayo. Magawa ng talay. Okay. Paulo, ikaw muna tatanungin ko, pakisagot ako na opo o hindi po. Paulo, naparito ka ba ng pusang loob sa tanggapang ito upang tanggapin at maging tunay mong asawa si Lorin? Nangako ka ba na iibigin mo siya, mamahalin, igagalang at aalagaan? Mamahalin mo ba si Lorin sa kaligayahan o kalungkutan? Nangako ka ba sa kanya lamang titira habang kayo ay nabubuhay? Lorin, baka naman dinidiinan mo rin. Lorin, naparito ka ba ng pusang loob sa tanggapang ito upang tanggapin at maging tunay mong asawa si Paulo? Nangangako ka ba na iibigin mo siya, mamahalin, igagalang at aalagaan? Mamahalin mo ba si Paulo sa kaligayahan o kalungkutan? Nangangako ka ba sa kanya lamang titira habang kayo ay nabubuhay? Pakisundan itong sasabihin ko, sabay yung sasabihin, no? Habang sinasabi nyo, magtitigil kayo sa bawat. Tatangin nga ako, para hindi ako kasali sa sa ngalan ng Diyos at batas, ako si ay buong pusong tumatanggap sa iyo na maging tunay kong asawa mula ngayon hanggang sa panahon darating, sa kahirapan o kaginhawahan, sa kalusugan o karamdaman. Kita'y sisintahin at iibigin, mamahalin at itatani habang tayo'y nabubuhay. Alinsunod sa banal na utos
ng Diyos at ng batas ng Diyos at ng batas at sa katuparan nito at sa katuparan nito ay isasangla ko sa iyo ay isasama ang aking pangako ang aking pangako at pagtitiwala. at pagtitiwala. Okay. Paulo, baka may gusto kong sabihin kay Noreen galing sa puso mo. Maiksi lang, kahit maiksi lang. Wala. Nainunin mo na ba lahat? Noreen, ikaw. Sabi ko na din. Sige, wag mo muna kayo. Sa loob ba ng 10 taon na kayo ay magkarelasyon, nagkaroon na ba kayo ng mabigat na problema? Wala pa. Pero alam natin lahat, Paulo, Noreen, tanong niyo sa mga magulang niyo, mga ninong at ninang niyo, lahat tayong mga may asawa, may pagdadaanan tayo mga pagsubok sa buhay natin o challenges. Diba? Sa inyong love life, sa pera, anak buhay, kalusugan, sa anak, at iba pa. Lahat yan pagdadaanan. Pero ang pinakamahalaga, Paulo, tsaka Noreen, gaya ng sa karanasan nyo sa 10 taon, ang pinakamahalaga, nagmamahalan kayo at nagdadamayan sa bawat pagsubok ng buhay na kakaharapin nyo sa mga darating na panahon. Hindi naman importante kung sa simbahan kayo minsan o marami kayong handa ngayon. Hindi mahalaga kung engrande ba yung marami kayong engrande ba o hindi. Ang pinakamahalaga lagi, nagmamahalan at nagdadamayan. Meron kasing relasyon yun eh. Kung mahal mo ang isang tao, dadamayan mo siya sa lahat ng kanyang pinagdadaanan. Hindi mo siya iiwan. Pero at yung pagdadamayan nyo naman yun, ang magiging resulta, lalong titibay yung pagmamahalin. Kaya sa next, kunyari, meron pang susunod na mga problema, mas matibay yung inyong relasyon. Madali kasi magsabi, Paulo, ng I love you sa panahon na kayo ay masaya. Pero kung sa panahon na meron kayo pinagdadaanan mabigat, Noreen, kaya mong sabihin, mahal kita Paulo, mahal kita Noreen. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Sabay namin kakaharapin itong problema na ito. Pag kaya nyo sabihin yun, sa gitna ng mga problema, tunay na yung pagmamahalan nyo talaga. Pangalawa, kung sa mga darating na panahon, malalagpasan nyo ang inyong mga pagsubok sa buhay, walang ibang dahilan kundi dahil sa mga magulang nyo. Ang mga magulang kasi natin, Paulo, Noreen, kahit may edad na tayo, may anak, may apo, tayo pa rin ang kanilang iniisip ng mga magulang natin. Ilang taon ka na, Paulo? 28. 28 taon. 26, so bata pa kayo. Ako, 62 na ako eh. Pero pagka kausap ko yung nanay ko sa Caloocan, kumusta ka na ba, anak? Kumain ka na ba? Diba? Ibig sabihin, kung ako matanda, naiisip pa nung nanay ko, edi lalo kayo. Bata pa kayo. Lagi kayo nasa isip ng inyong mga magulang. Dati akala sabi, pagka may asawa na yung mga anak, wala nang problema yung mga magulang. Hindi pala totoo yun. Kahit para may asawa na tayo, iniisip pa rin tayo ng mga magulang natin, inaalala. Kaya sana, Paulo, Noreen, lahat ng ginagawa para sa inyo ng inyong mga magulang, sana pasalamatan niyo sila, pahalagahan niyo. Maliit man o malaki ang kanilang tinutulong, pera man o hindi ang kanilang tinutulong sa inyo, pasalamatan niyo at pahalagahan niyo ang inyong mga magulang. At pangatlo, huwag sana makakalimot sa itaas. No? Kahit wala kayong problema sa pera at iba pang pagsubok sa buhay, Paulo, Noreen, sana lagi pa rin kayo magdarasal at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Para sa inyong mga susunod pang paglalakbay, journey bilang mag-asawa, laging ando doon ang Panginoon natin. Sino pa tumatayong ninong at ninong? Ay, si Sir, at si Ma'am po. Okay. Magandang umaga po. Morning po. Ano ba talaga yung papel ng mga pangalawang magulang? Ang sabi ni Cardinal Tagle,
Paulo at Norin, ang mga pangalawang magulang natin, sila ay kapartner ng ating mga magulang kung paano tayo mas magiging mabuting tao sa mundo. Kaya tayo kumukuha ng ninong at nina. Nung nilista niyo si Sir at si Ma'am, hindi niyo naman siguro pinagbatayan kung ano ba yung kanilang antas sa pamumuhay. Kung marami ba silang pera, ari-arian o mga kotse, mga sasakyan. Pero ang pinagbatayan niyo siguro, yung kanilang pag-uugali. Tama ba o mali? Tama. Hindi niyo naman siguro tinanong, bakit kaya bibigay ni Ninyo? Mukha naman po na lang. Sila mo panahan ko. Pero sabi niyo siguro, kunin natin si Ninyo, mag-pop-an ba sila? Mag-awan. Sabi siguro, kunin natin yung mabait na tao niya, matulungin. Sa hirap at ginhawa, nandiyan yung mga tao niya. Nung nagkasakit si Mama, si Papa, yan ang unang dumalang. Marami pang ibang magagandang karanasan kayo sa kanila, na kaya niyo sila tinuha. Kaya ang lagi namin pakiusap, Paulo, tsaka Norin, huwag niyo gagawin one-day relationship ito. Na pagkatapos nila magkapit ng regalo, meron kayo ipapauling souvenir mamaya, tapos na. No? Meron na kayong bagong relasyon sa kanila bilang pangalawang magulang na handa din tumulong sa inyo ngayong araw at sa mga darating pang panahon. Pangalawa, hindi lang material na bagay ang kanilang kayang itulong. No? Importante din, Norin tsaka Paulo, yung kanilang payo, gabay, pangaral na pwede ibigay sa inyo. Marami kayong matututunan sa inyong isang ninong tsaka isang nina. May dala ba kayong singsing?